Siguro ay may nakapagsabi na sa'yo na ang paghawak sa palaka ay nakapagdudulot ng kulugo, lalo na kung maihian ka nito. Pero totoo ba talaga ang kasabihang ito? Ano sa tingin mo? Sinaunang kasabihan pa yan eh. Pero sa tingin ko, totoo. Kasi pag naihiyan ka ng palaka, bihira kasi mangyari yung ganun eh. So pag hindi mo naugasan yung sa balat mo, pwede yung siksipin ng balat mo yung mikrobyo na yun eh. Siguro sa iba po, pero sa akin hindi kasi hindi ko pa na-try umawak ng palaka o maiiyak ng palaka. Pero sabi ng mama ko, sa dugo ng manok baka pwede pa. Pero sa palaka, hindi ko pa natatry kasi hindi ko pa nasubukan. Hindi. Isa yan sa mga maling paniniwala na walang scientific basis. Pag gumawa ka ng palaka, hindi totoo yung magkakaroon ka ng kulugo. Kasi dati nung bata ako, nanguhuli ako ng palaka. Maliliit, ganun. Hindi naman ako nagkakaroon ng kulugo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na pag nabdikitan ka ng palaka, magkaroon ka ng kulugo. Ang pinaniwalaan ko, pag natalsikan yung mata mo ng laway ng palaka, nakakabulag. Ang paniniwala na ang mga palaka ay nagkakos ng kulugo sa ating mga tao ay hindi totoo. At hindi rin ito totoo na yung sanhi ng kulugo ay yung kanilang mga ihi. Defense mechanism ito ng mga frogs and ginagawa nila iyon para isang ploy para ma-distract yung mga potential na mga panganib like predators. No? Siyempre, yung mga frogs, ang tingin nila sa mga nanguhulit sa kanila ng mga tao ay potential predators. Again, hindi ito totoo dahil ang mga kulugo or warts ay isang uri ng virus na tinatawag na human papilloma virus or HPV, yung kanilang abbreviation. At itong grupo ng mga virus na ito ay sa tao lamang nakaka-infect and maraming klase rin ng ganitong virus. Usually sa skin yung ina-atake nitong virus na ito. Kaya nagkakos ng mga butlig-butlig or mga bukol-bukol, like warts nga or kulugo. So again, itong virus ay pang tao lamang ito eh. Hindi siya nakikita sa mga frogs, for example. Kaya hindi nga talaga totoo, again, based on scientific evidence na ang kulugo ay nanggagaling sa mga palaka. Ang paniniwala kasi na ang mga palaka ay isang sanhi ng or nagkakos ng mga kulugo or warts sa English ay dahil na rin kasi sa itsura or sa appearance ng mga balat ng mga frogs. So yung kanilang skin membrane kasi may mga species na ang itsura ay napaka-gaspang tapos may mga bukol-bukol pa. Pero hindi naman lahat ng species ng palaka ay ganun ang itsura ng balat. In fact, marami tayong species ng frogs na ang kanilang skin ay very smooth, madulas kasi napapalibutan sila ng tinatawag na mucus, and in general very colorful rin yung mga balat nila, no? At ilang klase lang naman, ilang species lamang ng mga frogs yung talagang yung balat niya ay magaspang at maraming mga bukol-bukol na parang ang itsura ay kulugo. So maaaring dito talaga nagsimula yung ganun klaseng paniniwala. At hindi lamang naman ito paniniwala dito sa Pilipinas. In fact, may mga countries around Asia and other parts, actually, other countries too, na meron ng ganitong paniniwala na again, hindi naman ito totoo. Yun ang ating myth buster. So, Ang mga palaka ay hindi nakapagdudulot ng kulugo sa mga tao. Kung magkaroon man, karaniwan nagde-develop ang ating katawan ng immune response bilang panlaban sa mga ito. At para sa mas mabilis na treatment, maaari magpareseta sa mga dermatologist ng pamahid sa balat o ipaalis sa mga ito sa pamamagitan ng laser treatments o surgical procedures. Para sa Panahon TV, ako si Mark Yao.